congratulations kay Speaker. Nakikita naman kasi talaga natin yung kanilang kasipagan at talagang hinaharap nila head-on yung problema ng ating bayan. Hindi sila nagtatago, hindi sila umiiwas at talagang ginagampanan nila yung tungkulin sa ating mamamayan. So ito mga kabanat, no, itong ginawang press conference kung saan itong video na ito ay dito nakikita natin kung paano nila minamaliit itong si BP Sara. Parang gusto nilang palabasin mga kabanat sa hindi pagdalo ni BP Sara sa Kongreso si ginawang preliminary, ano ba tawag nun? Baga, in short, deliberation ng budget, ay gusto nilang palabasin na hindi daw ginagampanan ni BP Sara ang kanyang trabaho. Diba? Marami pa daw silang katanungan na hindi nasagot. Imagine mo mga kabanat. Alam nyo, ang deliberation, hindi naman si BP Sara diyang tatayo sa plenaryo kundi si BP Sara sa likod lang naman yan Diba? Andyan, at saka yung isasagot ni BP Sara na yan ay alam na rin yan ng mga nakatayo at may mga staff naman dyan Pero ang palusot nitong mga congressman na ito ay may sinabi pa nga dito dapat mag-resign na si BP Sara dahil parang hindi na daw interesado sa trabaho si BP Sara. Nasa kanila na, alam nyo itong mga congressman na ito, nasa kanila naman ang kapalaran ng isang vice presidente Ang vice presidente, second highest official in the Philippines, siya yung siya yung pinakamataas na may kapangyarihan sa bansang Pilipinas 'Di ba? Una presidente, pangalawa vice presidente. Pero sabi nila hindi daw ginagampanan ni BP Sara niya yung trabaho. Medyo nakakatawa. Budget pa lang 'yan, budget 'yan. At sa ginawang hearing nakaraan, 'di ba? Marami silang tinatanong. Mismo alam niyo itong deliberation kasi mga kabanat, hindi naman talaga yan si BP Sara yung actually face to face makausap ng diyan Kumbaga meron kasing pagtatanong yan, kumbaga nagkakaroon ng debate, no? Ang karamihan magtatanong diyan sina Raul, sina Brosas at sina Castro. Yun naman talaga mostly nagpapatagal diyan sa ginagawang deliberation At saka kung titingnan mo, parang sirang plaka lang din naman sila diyan Kasi alam niyo ang itatanong nila sa plenaryo na yan o baga sa ginagawa nilang deliberation ay yun din naman ang tinanong nila nung nakarang hearing, nung nag-uupo pa sila sa isang upuan na doon nga tanong na tanong sila kay Sara. Doon pa lang hindi na nila natanong sa haba-haba ng oras na ginawang pagdinig doon sa budget hearing. Hindi man nila nagawa ngayon. Medyo patapos na kasi ito last na itong portion pagkatapos nito paplasta na nila yung budget kung bibigyan nila o hindi. Tapos itong mga ito dahil hindi nga sumipot si Sara Duterte, sinasabi nila na hindi na interesado itong si Sara Duterte. Nakikita mo talaga mga kabanat yung panggigipit nila sa vice presidente. Nakikita ko talaga dito. So ito panoorin nyo. Mixi video, dinownload ko para hindi makat ko kasi medyo mahaba kasi yun So, well, congratulations kay President BBM. Tapos, congratulations kay Speaker. Nakikita naman kasi talaga natin yung kanilang kasipagan at talagang hinaharap nila head-on yung problema ng ating bayan. Hindi sila nagtatago, hindi sila umiiwas at talagang ginagampanan nila yung tungkulin sa ating mamamayan. So yun ipapatong ko lang yung sa salitang hinaharap yung problema ng bayan. Kayo mismo yung makasagot dyan mga kabanat kung totoo ba talaga yan. Kayong makasagot dyan. Bakit si President Bongbong Marcos nung budget hearing ng Office of the President hindi naman dumalo? Diba? Bagay, lahat naman ng hearing sa budget hearing ng Office of the President hindi naman taga dumalo. Kahit si President Duterte noon hindi dumalo. Kinatawan lang talaga. Pero ito kasing gusto nila dumalo talaga si Vice Presidente at may mga parinig pa, di ba? Talagang napakasipag ng kanilang pag-iikot. Talagang gusto nilang makita, makausap lahat ng sektor ng ating mamamayan, lalong-lalo na yung sa ating mga kababayan sa Mindanao, ating mga kababayan sa Kabisayaan, talagang pinupuntahan nila. So talagang hindi na tayo magtataka kung nakikita
at nararamdaman ng ating mamamayan yung trabahong ipinapakita ni President BBM at ni Speaker Martin Romualdez. Wow. Poring-pori mga kabanat. Thank you. Last question for today, Marian Enriquez from Channel 5. Nyo na parang nini-imagine nyo kung ano mangyayari kung hindi rin pupunta si VP Sara at DepEd Secretary pa siya. Maraming maapektuhan. So tingin nyo, sir, buti na lang talaga nag-resign siya? Well, hindi ko sinabi na buti na lang nag-resign siya. Ang iniisip ko lang kasi, syempre kung ito yung ugali niya bilang OVP, tapos assuming na hindi siya nag-resign, eh di ano nangyari sa budget ng DepEd? 1 milyon na teachers yata ang umaasa sa DepEd budget. At saka hindi lang yung mga teachers, yung mga bata, yung mga paaralan, yung mga magulang na umaasa sa maayos na edukasyon, di ba? At saka yung budget naman talaga ng DepEd, di naman talaga nakasalalay kay BP Sara yan eh. Nasa Kongreso naman eh. Alam nyo kung hindi mabigyan ng budget itong halimbawa DepEd, ang titirahin nyo itong mga congressman kasi sila namang may hawak ng budget eh, hindi naman si BP Sara. 'Di ba? Hindi naman si BP Sara eh. Nandiyan naman yung nandiyan naman yung nag-audit eh. Nandiyan naman COA eh, nag-audit ng mga nagastos ng eh. Dapat yun na lang tatanungin talaga. Hindi yung gigipitin yung tao. Makikita mo talaga na mga kabanat eh. So ito tuloy natin. So, I mean, you know, that was the point that I was trying to make because at that time she was holding 2 positions and very important. So, sana ito naman ay posisyon na ipinagkatiwala sa kanya. Posisyon na binanggit mo nga kanina, 32 million ang nagluklok sa kanya doon. Di sana yun ang magsilbing tuntungan niya para gawin yung trabaho, di ba? Humarap, magpaliwanag, pumunta dito. Yun nga, no? Medyo itong term na ito, yung humarap, magpaliwanag, ginagamit na lang nila itong alibay mga kabanat, no? Ginagamit na lang talaga nila itong alibay para ma-down si BP Sara. Alam niyo kung bakit? Kasi lagi kong sinasabi, yan ay deliberation. Hindi naman si Sara Duterte yung magpapaliwanag dyan eh. Nung nakaraan hearing sa budget ay mismo si Sara Duterte yung pwede nilang makausap doon. Ang nangyari kasi kahapon, deliberation yon, hindi naman si Sara Duterte yung tatayo doon sa sa pulpito eh. Kundi yung sponsor eh. Siya yung nagde-depend sa budget kasi nagdinidepinsahan yung budget na nangyari. Halimbawa, sino bang sponsor ng budget ng Office of the Vice President? Siya yung tatayo doon sa plenaryo kasama ng harapin niya kung sino yung mag-debate sa kanya. Yun ang nangyari. Hindi si Sara Duterte doon. Ito yung sinasabi nila, harapin yung tanong. Hindi naman si Sara Duterte yung din eh. Talaga ito ginagamit na lang nilang paraan para ma-down pa si BP Sara. Parang gusto nilang sabihin na si Sara Duterte. Kumbaga in short, sa mga board nga ganun, parang gusto nilang may halong pang sa tao eh. Kasi noong hearing, si Sara Duterte nakaupo sa kaharap-harap nila mismo sa isang lamisa. Doon sana may pagkakataon silang magtanong eh kay Sara Duterte. Nga lang, sabagay, nakapahaba kasi. Una, sinasagot sila ni Sara Duterte. Lalo na kung si Castro yung magtatanong, talagang ang sagot ni Sara ay pabalang talaga doon. Kasi may mga personal na si Sara Duterte about kay Castro eh. Ikaw pa naman alam mong ugali ng magtatanong sa iyo, alam mo na yung kung sino siya. Tapos siyempre, hindi na siya nirerespeto ni Sara Duterte talaga. Kaya yung mga tanong niya about mga sagot ni Sara about mga layo talaga kung layo ng mga sagot. Pero naintindihan ko yun kasi siyempre, hindi naman tayo alam mo naman siguro yung may utak ka, alam mo naman siguro kung bakit nagawa ni Sara Duterte yon. Siguro nakita niya yung pagkatao ni Castro, alam niya yung sikreto. Kaya bakit ka magtiwala sa isang tao magtatanong sa iyo na yung layunin para i-down ka? Kita-kita mo naman na i-down ka ng isang taong nagtatanong. Siyempre, ang sagot ni Sara, pabalang na rin. Diba? Pero itong si Suarez, mga palusot na lang yung sinasabi niya na marami pa kaming itatanong kay Sara. Hindi siya dumalo. Mga palusot na lang yan mga kabanat para ma-down. Kitang-kita naman talaga natin, lagi kong inulit. Itong ginagawa nilang pagda-down sa mga Duterte ay may preparasyon ito for 2028 mga kabanat.
At kung hindi siya natutuwa, di marami pa namang paraan, di ba? This is just, part of the democratic process that everybody has to go through. Now, sometimes the process is difficult, sometimes the process is uncomfortable, but ganun po talaga yun eh. So, siyempre, alam naman natin kung yung kalyado nyo, nakaraan, di ba? Nung unang hearing, tumayo si Sandro Marcos, no? Talagang hindi pa nag-start ang hearing, wala nang tanong-tanong, tinapos na kagad eh. O itong pangalawang nakita mo si Sandro Marcos na wala na. Talagang makikita mo. Makikita mo talaga. Tapos kung hindi kalaban ka ng halimbawa deliderato, imagine mo ngayon, sabi ng balita ay 103 na ang pumasok sa CMD itong grupo ni Romualdez. Parang 103 na ng mga congressman. Napakarami, napakalaking grupo na yan mga kabanat, no? Alam mo, 100 out of 300 mayroon ng 103 na mga congressman ang sumanib dito sa sa grupo. Kumbaga ang kabuuhan siguro ng mga membro ni napakarami na. So malaki na yan. Tsaka kaya nga kapit na kapit sila dito. Kaya puri kasi speaker ang pinakaamo. Alam nyo ang kongreso kapag kinalaban mong speaker, may kalalagyan ka diyan, kaya impress yung iba eh. 'Di ba? Hindi naman natin maiiwasan 'yun dahil lahat tayo ay halal na opisyal ng ating bayan. To add lang, Si Bugrong. This is nothing personal para sa pagkakaintindi po ng taong bayan, no. This is not even a question on for her as a secretary, as the vice president. For me, ang totality po lahat nito, this is a question of leadership. Can you lead the department? Can you lead your office? Kaya mo bang i-lead? Kaya mo bang i-lead kayo lead the department? Parang alam naman natin si Sara Duterte ay nag-resign na, pero parang pilit pa rin nila ikinakapit yung DepEd ng Pilipinas. Kaya mo bang i-lead yung constituency mo? So it's a leadership question. So kung may yung mga leadership, si Sara Duterte si Sara hindi naman si Bongbong Marcos dapat itinutukoy niya sana yung leadership of sa Pilipinas. Si Bongbong Marcos, kasi si Sara Duterte ay spare tire lang naman yan, ika nga. Siya yung lang siya. Kumbaga, kung ihambing mo nga sa sasakyan, si Sara Duterte nakasabit niya sa likod eh. Pwede nga si Sara, totoo lang, si Sara Duterte, pwede mo yan isirong budget eh. Pwede mo yan isisiro ang budget ni Sara Duterte. Kasi wala naman namang gagawin yan eh. Diba? Wala yan, parang lang yan. Pwede nga siguro matutulog na lang yan eh, kay spare ka nga eh. Diba? Yun naman talagang sabi. Ang vice presidente ay parang spare lang siya, o baga lang siya ng parang in case na may mangyari sa presidente, siya yung papalit. Ibig sabihin, kung sa gulong, kung naplata ng gulong, ay may ipapalit agad. Kumbaga, reserva na lang. Reserva naman si Sara Duterte. Pwede yan. Halimbawa, huwag niyong bigyan ng budget. Pwede yan. Huwag mo sabihin na si Sara Duterte siya yung leadership. Hindi leader si Sara Duterte sa Pilipinas, kundi si Bongbong Marcos. Problema ka bilang leader, paano yung mga umaasa sa'yo saka nasa likod mo? So it's a leadership problem and a leadership question. Thank you. So itong word na ginagamit niya is the leadership problem. Parang may halong pang-down kay Sara Duterte. Kasi gaya yung sinasabi ko, yung ginagawa ngayon laban sa kay Sara, ito ay preparasyon for 2028. Yan ang nakikita ko dito. Kasi ngayon, leadership. No, sa totoo si Sara Duterte hindi naman talaga leader ng Pilipinas, pero parang gusto nilang, di ba, sinabi ni Bugrong, ay balikan natin. Kaya mo bang i-lead yung constituents? Kaya mo bang i-lead? Kaya mo bang i-lead ang Pilipinas? Kaya mo bang i-lead yung... Tingnan mo. Talagang may kitang-kita mo yung tema ng yung social media post ni Roque on the Polvoron issue, among others, involving President Marcos. Your comment po. I've only come across that now. Kailan siya nag-file? This morning. Oh. Okay. Well, I hope even if sinong nag-file? Melvin Matibag.
Yeah, I hope even if Melvin Matibag has filed the same, it's still not enough. It still doesn't give reason for Attorney Harry Roque not to present himself in the next Quadcom hearing, which is scheduled on Friday. So we hope na makadalo siya dahil marami tayong kailangan may tanong sa kanya. Gusto ko pong i-congratulate yung efforts ng PAOK TF noong nakarang linggo dahil habang nagka-Quadcom hearing po tayo, nahuli po nila si Tony Yang, yung kapatid po ni Michael Yang. So isa po siyang vital person of interest pagdating sa criminal underworld syndicate sa ilalim ng Pogo. So with regards to that, I have no... To share their very short closing remarks. Sir, Closing remarks. if you have any. Ako, closing remark is public office is public trust. So let us not betray the people that have elected us into office. Let us make sure that we do our mandate, we do the responsibilities, and we do the tasks that come with it. So nandito po tayo, araw ng Martes, may 2 araw pa po tayo. We will extend all courtesy to the Vice President to make sure that we can get over the deliberations for the Office of the Vice President with regards to her budget. And with regards to other issues and topics, I would like to... So yan mga kabat, putol na yan dyan. So yun ang ginilang mga kabanat, no? Nakikita nyo kayo ng humusga dyan sa mga sinasabi nila. Sa akin kasi medyo ako na baburaot din ako sa ginawang kung baga nakikita ko din naman ginawang hearing, although na si Sara mayroon din talagang baga hindi niya rin ginalang itong mga congressman. Makikita kasi sa hindi pagsipot, automatic hindi mo talaga ginagalang yung congressman. Naintindihan ko rin kung bakit hindi niya ginagalang siguro kasi nakikita niya naman panggigipit, di ba? Nakikita niya naman siguro na parang yung makikita niya yung galawan kasi hindi naman manhiding si Sara. Alam niya kasi sinong tao, kung matino kang tao, kausap mo pa lang isang tao, alam mo na yung niya alam mo niya yung sa mga tono ng pananalita, makikita mo talaga di ba? Na may halong konting baga, alam niyo na. Kaya ito, sa budget pa lang ni Sara ay ginigipit na at gusto nilang palabasin na si Sara Duterte ay walang paki sa kanyang posisyon, no? At sabi pa nga ni Suarez, nakita niyo kanyang remark, grabe mga kabanat. Talagang may patama talaga kay Sara Duterte. So, sa akin kung nasa Kongreso kasi talaga kung bibigyan ng budget, gaya ni sinabi ni Sara Duterte, nasa kanila kung bibigyan ng budget o hindi. Diba? Kung nasa kapangyarihan talaga ng Kongreso, kung bigyan nila ng budget ang Office of the Vice President o hindi, nasa kanila yan mga kabanan. Alam mo na, video natin. See you next video.